Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Julius Sam Acad, maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa Zamboanga del Sur. Ng delivery app account, arestado ng PNP-ACG sa Kawit, Cavite. At miyembro ng Communist Terrorist Group, voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Eastern Samar. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang isang suspect na sangkot umano sa hacking ng isang delivery app account sa kinasang operasyon ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team sa Kawit, Cavite. Nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 15 milyong piso ang halaga ng nakaw na electronic gadgets at tech products. Tinutukan niya ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Kahon-kahong high-end security cameras at iba pang tech products na tinatayang nagkakahalaga ng 15 milyong piso ang tumambad sa mga operatiba ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team nang pasukin nila ang bahay na ito sa Kawit, Cavite, kung saan dito itinago ng suspect ang mga produktong ninakaw nito. Ayon sa supplier, hindi nakarating sa kanyang customer sa Makati City ang ipinadalang mga produkto mula Quezon City. Sa isinagawang investigasyon, natuklasan na nahack ang delivery account na ginamit sa booking at idinirekta ng suspect ang mga parcel sa kanyang address. 1 hour na nakita ng victim na parang hindi na gumagalaw yung icon. Nung tinawagan nila yung delivery vehicle, ang sabi lang initially ay may binaba din na ibang gamit at mayroong nag-book din, may sinabay. But lumipas na yung 2 oras, hindi pa rin nakarating doon sa Makati. Sa isinagawang follow-up operation ng QCDAC, natunto ng address ng suspect at na-recover ang ilan sa mga ninakaw na parcel. Ayon sa supplier, tinatayang nasa 60% pa lamang ng kabuang halaga ng mga produkto ang naibalik. Nahaharap ngayon ang suspect na kinilalang si alias Bagsik sa kasong paglabag sa Article 310 o Qualified Theft ng Revised Penal Code, kaugnay ng Section 6 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. 2 individual ang naaresto ng operatiba ng Northern Police District Special Operation Unit sa sinagawang entrapment operation laban sa isang illegal na notary public sa Caloocan City. Ang report mula kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. May reklamo sa inyo ha. Reklamo ho. Ito yung attorney. Arestadong 2 individual sa isinagawang entrapment operation ng District Special Operation Unit matapos maaktuhang nagpapatakbo ng iligal na notaryo gamit ang pangalan, pirma at dry seal ng isang lehitimong abogado mula sa Quezon City. Kinilala mga suspect bilang isang 54 anyos na negosyante mula sa lungsod ng Quezon City at isang 35 anyos na empleyado ng isang printing shop mula naman sa lungsod ng Pasig. Nahuli sila sa Barangay 71, Caloocan City. Ang operasyon ay isinagawa batay sa reklamo ng isang 82 anyos na abogado na nadiskubring ginagamit ng mga suspect ang kanyang pangalan at mga dokumento upang manlinlang ng kliyente. Sa isinagawang entrapment, isang poacher client
ang nagkunwaring kliyente at agad na inaresto ang mga suspect matapos ang transaksyon. Para ho sa ano namin. Pasok. Sige na po yung kasi nyo, yan po order plastic money. Na-recover sa mga ito ang marked money, peking affidavit, metal seal, rubber stamps, blankong resibo at notarial book. Naharap ang mga suspect sa kasong usurpation of authority, estafa, at falsification of documents sa ilalim ng revised penal code. Usurpation of authority, falsification by the private individual, forgery, saka ho, estafa by other deceit. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Blaiselan Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Binunot at sinunog ng mga otoridad ang natagpuang mga tanim na marijuana sa barangay Tagadang, Kibungan, Benguet na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Ang balita mula kay Patrolwoman Grace Kibiaen. Tinatayang 130,000 pisong halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng mga operatiba sa barangay Takadang, Kibungan, Benguet nito lamang ika-28 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Joseph P. Bayungasan, Provincial Director ng Benguet Police Provincial Office, naging matagumpay ang operasyon sa pagsisikap ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba sa pangunguna ng mga tauhan ng Kibungan Municipal Police Station, Philippine Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Benguet Police Provincial Office, Regional Intelligence Division, Police Regional Office Cordillera at Philippine Drug Enforcement Agency. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkadiskubre ng 2 plantasyon ng marijuana na may lawak na 52 square meters at may nakatanim na 250 piraso ng marijuana seedlings na nagkakahalaga ng 130,000 piso. Bagamat walang nahuling cultivator, lahat ng nadiskubreng marijuana ay naidokumento at sinunog sa mismong lugar at ang sapat na sample ay dinala sa Regional Forensic Unit, Cordillera Administrative Region para sa qualitative test. Pinuri naman ni Police Colonel Bayungasan ang mga operatiba sa kanilang matagumpay na operasyon at patuloy ang pagsuporta sa isinusulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole-of-nation approach na kinakailangan para maging illegal drug-free ang ating bansa. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Kibiaen, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kibiaen. Personal na pinangunahan ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III ang inaugurasyon at blessing ng bagong gusali ng Sorsogon City Police Station sa Sorsogon kasama si Senate President Chis Escudero, mga opisyal mula sa PNP, lokal na pamalaan at iba pang stakeholders. Nakibalita dyan si Police Corporal Angeli Torrecampo. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at Senate President Chis Escudero ang inaugurasyon at blessing ng bagong itinayong gusali ng Sorsogon City Police Station Building sa Barangay Cabidan, Sorsogon City nito lamang Hunyo 29 taong kasalukuyan. Kasama sa mga dumalo si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director ng Police Regional Office 5 na nanguna sa pagsasakatuparan ng proyektong ito sa tulong ng lokal na pamahalaan at iba't ibang leader ng lalawigan. Kasama din sa dumalo ang mga mahalagang panauhin na sina Sorsogon City Mayor Honorable Maria Esther E. Hamor, Sorsogon Governor Honorable Jose Edwin B. Hamor, 1st District Congresswoman Det Escudero, 2nd District Congressman Huowo Fortes, at Police Colonel Alex C. Daniel, Provincial Director, Sorsogon PPO. Ang mga modernong pasilidad na ito ay inaasahang magpapahusay at magpapalakas sa kapasidad ng Sorsogon Police Provincial Office na nagbibigay daan sa mas mahusay at epektibong mga serbisyo sa pagpapatupad ng batas sa lugar. Sa mensahe ni Police General Torre, binigyan diin niya ang kahalagahan ng pagpapalakas ng infrastruktura ng pulisya bilang pundasyon para sa kaligtasan ng komunidad. Ang bagong pasilidad ay magsisilbi hindi lamang bilang administrative hub kundi bilang mga strategic centers para sa police operation at public engagement.
Kasabay ng aktibidad ay ibinida din ni Police General Torre ang pangako ng PNP sa mabilis na pagtugon at pagkilos sa pamamagitan ng isang simulation exercises upang subukan ang pagiging epektibo ng 5 minutong tugon na bahagi ng 3 core pillars na kanyang ipinatutupad bilang ama ng pambansang pulisya. Sa ngayon, pag kayo ay nasa Metro Manila or nasa areas na walang 911 gaya ng Sorsogon, ang inyong tawag sa 911 ay diretso sa command center. Pagdating sa command center, meron kaming mga communication system doon. Ang isa sa mga communication system ay itong TOC na tinatawag. Allow me to show you one of the things that we are doing. Let me see if I can contact 785 Kaiser 6. Let me show some of the things that we are doing. 785, kindly state your name and location. Enforcer, transmitting officer, PNP Victor Jan de la Copera, direct location, Talang City Police Station, Computso, Talang City, over there. So, ibig sabihin, pag bumagsak sa ang 911 doon sa call center natin sa Krami, may radyo sila doon. Marami kami nakukontak. Tarlac, isa na to. So, nakikita nyo, Tarlac. So, kung kayo ay galing sa Tarlac, walang 911 yan, babagsak yun sa command center. At pag sinabi mo, nandito po ako sa public market ng Tarlac, may banggaan mo rito, kailangan namin ng investigator. So, you don't need to know the number of the local police station, tawagan nyo lang 911, and 911 we call it Tarlac, at sasabihin pumunta kayo lang. So, the same with other places, like Mahogany, Kaiser 6. Marami po ito, almost anywhere in the country. Good morning. Go ahead, if you found them there. Mahogany, Kaiser 6. Kindly state your name and location. Location, Police Commissioner Office, Barangay Paulong, Talugan City, Tabater. So, basically, may contact nationwide. Ano, Kaiser 6, 1 to Mahogany. Automatic clearance, Tamban Base, Kaiser 6. So, in this channel also, mga city niya, mga towns niya, ito yung Summer Provincial Office Go niya. ahead, sir. Tamban Cleaner. Tamban Base, please state your name and location. Duty on board, sir. PNP Dayakta, location, sir. Tabayong City Police Station, Barangay Pagabay, Tabayong City, sir. Tango, Tamban Base, Kaiser 612. So, that's, I hope, I have given the Senate President the glimpse of the service that he is saying. Gusto niya ng makabagong serbisyo, sir. Ito po ang makabagong serbisyo na aming sinimulan at ito ay lalo namin paghililangin at pagagandahin hanggang sa maibigay namin ng serbisyo na ina-expect. It's already a successful demonstration pero I want to take it a notch higher. I'll show you yung 5 minutes response. Jubilee Base, Kaiser 6. Just for the record, state your name and location. Enforcer, Timon, sir. Police Corporal Office, sir. 10.20, sir. Damo, sir. Police Provincial Office, Tagalog Team, Digo City, Damo, sir. Hawak, sir. Okay, stand by. May tatawagan ako sa mga tao mo. Ano mo ron, ha? Police Corporal. Population, matalaw, dapat dito, sir. Ang mami. Oxygen, 126, pwede pong bumaba ka sa patrol car, harap sa camera, at isang saludo sa ating mga bisita. Copy, sir. Okay. Ganyan po. Maraming salamat. Tango. Good job, carry on. Sa huling bahagi ng kanyang pagbisita ay pinangunahan niya ang command conference sa Sorsogon PPO para suriin ang kahandaan ng mga lokal na unit sa paghawak ng mga real-time na insidente. Kasama niya si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director, miyembro ng Regional Command Group, Police Colonel Alex Daniel, Provincial Director Sorsogon PPO, na dinaluhan ng mga opisyales ng mga iba't ibang unit ng kapulisan sa Bicol. Ang kanyang pagbisita ay mag-iiwan ng inspirasyon at ligasiya para sa kapulisan ng Bicol na mas pagbutihin ang pagpapatupad ng kanilang tungkulin na magsisilbi sa bayan at sa mamamayan. Mula dito sa Riyong Bicol, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Angelito Recampo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Recampo, sa kanyang panunungkulan bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 1
mas pinaigting ni Police Brigadier General Dindo Reyes ang kahandaan ng mga kapulisan sa reyon at pinapailalim ang pakikipag-ugnayan sa komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa reyon. 1. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal J.R. Del Mendo. Bilang bahagi ng kanyang patuloy na pagsusumikap na mapaigting ang kahusayan sa operasyon at pagbibigay ng serbisyong pampubliko, nagsagawa ng inspeksyon si Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Acting Regional Director ng PRO1 sa mga municipal police stations ng Luna, Balawan at Bacnotan sa lalawigan ng La Union. Sa kanyang pagbisita, masusing sinuri ni Police Brigadier General Reyes ang mga pasilidad, kagamitan at kahandaan ng bawat istasyon upang matiyak ang pagbibigay ng serbisyong pulisya na epektibo, epesyente at nakatuon sa kapakanan ng komunidad. Itinatampok ng aktibidad na ito ang kanyang dedikasyon sa pagbuo ng isang hanay ng kapulisan na maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Ang inisyatibong ito ay sumusuporta rin sa estratehikong direksyong itinatag ni PNP Chief Police General Nicolas D. Torre III na nakabatay sa kanyang 3 core pillars. Sa kanyang pagbisita sa mga pangunahing istasyon ng pulisya sa bayan ng Luna, Balawan at Bacnotan, muling pinatutuhanan ni Police Brigadier General Reyes ang kanyang hangarin na panatilihin ang pinakamataas na antas ng profesionalismo at serbisyo. Tiniyak niyang ang bawat unit ay nananatiling handa, maaasahan at tunay na katuwang ng publiko sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Del Mendo. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan sa lalawigan ng Eastern Samar bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng gobyerno laban sa insurhensya. Patrolwoman Camberley Flores sa report. Nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Garden Arteche, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 801st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang Provincial Intelligence Team Northern Samar, Regional Intelligence Unit 8, 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, Eastern Samar Provincial Intelligence Unit, Criminal Investigation and Detection Group Eastern Samar, PNP Intelligence Group Internal Security Operation Division, 52nd Infantry Battalion, 8th Infantry Division, Philippine Army. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 801st Maneuver Company RMFB-8 para sa dokumentasyon at facilitation ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating pamahalaan na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Muling hinihimok ng pambansang pulisya ang iba pang mga miyembro at taga-suporta ng CTGs na iwaksi ang maling ideolohiya at magbalik loob sa gobyerno upang mamuhay ng payapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Huli ang isang 36 anyos na lalaki sa sinagawang bypass operation ng motoridad sa Iloilo City. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Charmaine Balunsat. Tuloy na kampanya kontra ilegal na droga, isang lalaki ang nasakote ng mga kapulisan sa isinagawang bypass operation sa Barangay Barrio Obrero, Lapos, Iloilo City. Ito lamang ika-28 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng Iloilo City Police Station 8 sa pamumuno ng kanilang officer in charge na si Police Captain Lester Oliveros. Ang arestadong sospek ay isang 36 na taong gulang at residente ng nasabing syudad. Nakumpiska mula sa pag-iingat ng sospek ang 5 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na tumitimbang na humigit kumulang 68 gramo na tinatayang may standard drug price na nagkakahalaga ng 462,400 pesos at iba pang mga non-drug items. Nakakulong na ang arestado sa Iloilo City Police Station 8 para sa disposisyon at dokumentasyon na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002.
Ang pagkakahuli ng kapulisan sa sospek ay isang hakbang patungo sa mas ligtas na kinabukasan ng bawat mamamayan patungo sa isang maunlad na komunidad dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Kulungan ng bagsak ng isang lalaking nakatalang top 4 most wanted person matapos itong masakote sa Bohol dahil sa patong-patong nitong kasong panggagahasa. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Judith Nicanor. Hawak na ng mga otoridad ang top 4 most wanted person ng Bohol na may kasong 2 counts ng qualified rape at 4 counts ng statutory rape matapos maaresto ng kapulisan ng Pilar sa Purok 1, Pilar, Bohol nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Captain Waldo Sorelis Sabatad, Chief of Police ng Pilar Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si Armando, 40 anyos, na residente ng poblasyon Pilar, Bohol. Bandang alas 8:30 ng gabi nang maaresto ng kapulisan ang naturang suspect sa bisa ng warrant to arrest para sa kasong 2 counts ng qualified rape at 4 counts ng statutory rape na inisyu ni Honorable George B. Espinal, Presiding Judge ng 7th Judicial Region of RTC Branch 51, Carmen, Bohol na walang rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustudiya ng Pilar MPS Custodial Facility Pilar, Bohol ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Panawagan po sa ating lahat na ang pang-aabuso sa ating mga kabataan at kababaihan ay isang krimen na may kaakibat na parusa. Kung sino man po ang nakakaranas ng pang-aabuso o biktima, huwag mag-atubiling lumapit o tumawag sa 911 at ang inyong kapulisan ay darating sa loob ng 5 minuto. Ang Pilar PNP ay patuloy sa masigasig nitong operasyon sa pagtugi sa mga kriminal upang tiyak na mapanagot sa batas ang mga may sala. Mula dito sa Central Visayas, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mabalita mula sa bahagi ng Mindanao. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga kapulisan sa kinasang bypass operation sa Zamboanga del Sur. Tunghayan ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Luis Marie Conde. Ang tinatayang 1.3 milyong halaga ng shabu sa isinagawang drug bypass operation ng Special Operation Unit 9 PNP DEG sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain J.R.J. Buban at sa pangangasiwa ni Police Colonel Jomari S. Albarico, Commander ng SOU-9, katuwang ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency 9, Pagadian City Police Station, 902nd Regional Mobile Force Battalion 9 at 1st Provincial Mobile Force Company Zamboanga del Sur sa Purok Riverside, Barangay Santa Lucia, Pagadian City, Zamboanga del Sur, nito lamang ika-28 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang mga sospek na sina alias Renren, 26 anyos, walang asawa at alias Simon, 32 anyos, may asawa na parehong residente ng Kapatagan, Lanao del Norte. Nakumpiska sa mga sospek ang 2 large size heat seal transparent plastic sachet na hinihinalang shabu at may timbang na 2 gramo at iba pang non-drug evidence. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustudiya ng Special Operation Unit 9 para sa agarang pagsusuri, samantalang ang mga sospek ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Pagadian City Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang pambansang pulisya ng Pilipinas, katuwang ibang ahensya ng pamahalaan, ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na huli ng mga taong tiwalag sa batas, mapanatiling ligtas ang komunidad at ipatupad ang kapayapaan ng bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Kalaboso ang isang drug suspect matapos maaresto sa kinasang bypass operation ng mga otoridad sa lalawigan ng Davao Oriental. Nakatutok dyan si Patrolwoman Daphne Pasaol.
Arestado ang isang lalaki na kinilalang si alias JR, 32 anyos, ay sinagawang bypass operation ng Banay-Banay Municipal Police Station nitong Hunyo taong kasalukuyan sa Purok 1, Barangay Kabangkalan, Banay-Banay, Davao Oriental. Sa operasyon, nasamsam mula sa sospek ang humigit kumulang 3 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na tinatayang 17,000 pesos bilang bypass money at iba pang ebidensya. Nahaharap ngayon si alias JR sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tuloy-tuloy naman ang pagsusumikap ng Police Regional Office 11 sa kanilang pinalakas na kampanya kontra iligal na droga bilang bahagi ng kanilang pangakong panatilihin ng kaayusan at seguridad ng mamamayan. Mula dito sa Davao Oriental Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pasaol. At para sa ating huling balita, isinagawa kamakailan ang Regional Coordinating Conference sa Cotabato City bilang paghahanda para sa kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito ang report mula kay Patrolwoman Judy Ann Alibo. Nagsagawa ang Commission on Elections ng paghahanda para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections na itinakda sa darating na Oktubre, 13 taong kasalukuyan sa 6th Infantry Division Headquarters, Awang Datuudin, Sinsiwat, Maguindanao del Norte. Nito lamang 25 ng Hunyo taong kasalukuyan. Isinagawa ang Regional Coordinating Conference sa pangunguna ni COMELEC Chairman Erwin George Garcia, katuwang ang mga miyembro ng Regional Joint Security Control Center, Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng PROBAR, Armed Forces of the Philippines, at Philippine Coast Guard, mga kinatawan mula sa PPCRV civil society organizations at mga lokal na opisyal ng pamahalaan. Layunin ng pagpupulong ang pagpapalitan ng impormasyon, presentasyon ng mga security preparations at deployment plans, at pagtugon sa mga posibleng hamon sa halalan, mga plano at estratehiya upang matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na halalan. Ang pagpupulong na ito ay nagpapakita ng malawakang pagtutulungan ng COMELEC at mga ahensya ng pangsiguridad upang matiyak ang malinis, tapat na halalan sa rehiyon, alinsunod sa adhikain ng Bagong Pilipinas na isinusulong ng pamahalaan. Alam naman natin yung mga risk na kinakaharap nila. And ang PNP po, sabi nga po, mandate po namin yan to protect and to serve. So talagang kung pinakailangan pong bigyan sila, we will provide. Ganyan din naman po yung mandate sa atin ng ating bagong Chief PNP. Kailangan masiguro natin ang eleksyon dito mag-materialize. Kailangan matuloy yung eleksyon dito sa farm. Kaya lang kailangan, as far as their security is concerned, gagawin po natin ang ibibigay po natin. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis